Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Kayo po ba'y masaya ngayong umaga? Amen? Amen. It's great to be in the house of the Lord this morning. Amen. Lahat po tayo magsitayo. Awitin po natin ang page 165, the banner of the cross. Amen. Page 165 po, the banner of the cross. Amen. Nandiyan na po ba? Amen? Amen. There's a royal banner with his king. There's a royal banner given on his name to the soldiers of the king. As a nation we're living up today, where the ransom is received. Marching on, over Christ and everything but lost, and to crown him King, join and sing, with the banner of the cross. The holy radiant banner as a flood, let us hand our healings play, and within his fallen soldier of the Lord, for us will be not dismayed. Marching on, for Christ and everything but lost, and to crown him King, join and sing, with the banner of the cross. Over the land sea where every man can dwell, may the glorious tidings dawn of the crimson banner, now the story tell, when the Lord shall play his song. Marching on, for Christ and everything but lost, and to crown him King, join and sing, with the banner of the cross aloud. When the glorious cross is growing very near, we'll sing day by day, and before our King God falls disappear, and the cross the world shall spread. Marching on, for Christ not everything but lost, and to find it kill, joy and sin, in the banner of the cross. Amen. Ulit tayo po ay yumuko at pumikit. Tayo po muna ay mag-pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon sa biyaya at pinakalagyo sa amin po Panginoon ngayong umaga. Maraming salamat po Panginoon sa lessons sa aming pong divided session po Panginoon sa mga ladies and ganun na rin po sa mga men. Maraming salamat po Panginoon. Sana po ay may sa buhay po namin ito. Pagpalaan niyo po ang aming pong service ngayon. Ito lang po aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. May visited po. At ngayon, dadako naman po tayo sa ating pong memory verses and testimony. Amen. Ako na po mauna, 1 Timothy chapter 4 verse 12. Let no man despise the youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. I wrote the song to Hunter po. I am redeemed by the blood of the Lamb. I am redeemed, and I know I am. I am redeemed by the blood of the Lamb, saved by grace, and I know I am. All my sins were taken away. Praise the Lord. Amen. I wrote the testimony to Angelique. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Ako nga po pala nagpapasalamat po sa Panginoon at ngayon po nandito po sa church po para po sa youth camp po. And nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil po nagkaroon po tayo ng first youth camp dito po sa Tugigaraw and yun lang po and to God be the glory. I wrote the verse to Lorraine. Psalms 133 verse 1. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. I wrote the
song to Ate Faye. Bago. Kay Ajuhan. With cries and melons and like a smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With cries and melons and like a smile at the storm, until it takes me home. Amen. The testimony to Kuya. Ate Venice. Kuya Albert. Kuya. Ayun na, si Kuya. Si Jackie. Amen. Unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa Panginoon dahil nandito po ako ngayon. Amen. Dahil po sa CBBC po ay niligtas po ako. At papasalamat din po ako dahil nandito din po yung mga kapatid ko na kasama ko dito sa youth camp. And nagpapasalamat din po ako, Pastor, sa aking mga magulang na sinusuporta po sa amin. Sana po ay mas lumago pa po kami sa Panginoon po, at sana po ay ganun din po ang aming pananampalataya po sa Kanya, at sana po ay sana po ay gamitin niya din po kami sa gawain niyo po. Yun lang po. Amen. Amen. So, the verse po. About the verse to Jacob. Amen. Ide. Next time mo. Verse. Ayun na. Matthew chapter 3 verse 7. Matthew chapter 3 verse 17. And lo, a voice from heaven saying, Behold, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Amen. Amen. Roll the song. I wrote the song to Kuya Philip. AJ. Amen. Ayun na po. Amen. Kristo. God is good. God is good to me. God is good to me. He holds my head and holds my head. God is good to me. God is good to me. He holds my hand and holds his hand. God is good to me. Amen. Roll the testimony. Ayun na. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Unang-una po sa kaligtasan po na natamo ko. Ako po ay naligtas noong February 2024 at nabaptize po noong February 15, 2026 po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil po nandito po ako sa church. Bagamat ano po, ako lang po ang mag-isa sa amin, pero ano naman po sila Ate Venice, at saka si Shannon na kasama ko. Nagpapasalamat din po ako dahil sa privilege po na makakapag-practice preaching po mamaya. Wow. Amen. Nagpapasalamat din po ako dahil isa pa lang po yung absent ko. Wow. Amen. Ano po, yun lang po, to God be all the glory. Amen. Palakpakan naman po ating po mga verse, song, and testimony. Amen. Tawagin po natin sa pastor po. Amen. Right. Praise the Lord. Salamat po sa mga pagtutoo. Aga mga ganun, roll, hindi yung kilala mo lang. Eh, iba yung mga bago. Tatayo din naman sila, di ba? Amen? Hanggang sa amoy lang ng ilong mo, amen? Alright, ngayong
umaga, ating munang i-recognize ang ating bawat grupo kung anong buhay pa kayo. Amen? At kaunting bagsak lang kaunting bagsak lang. Unahin natin ang Fervent Titus. Right, Fervent Titus. Natin, kung buhay pa. Sino tayo? Fervent Titus! Sinong malakas? Fervent Titus! Sinong panalo? Fervent Titus! Hindi umuurong, hindi takot, hindi papatilang para sa Diyos. Pusong masigasig, maalap at tapat. Fervent Titus, laging angat. Fervent Titus na ang mananalo. Sigurado tayo ligtas na ng dugo ni Cristo. Kaya lahat kayo magsitado. Fervent Titus ay nandito na. Fervent Titus na ang mananalo. Ililigtas na ng dugo ni Cristo. Kaya lahat kayo magsitado. Fervent Titus. Amen. Amen. Tago-tago kayo. Amen. Okay, sa naman natin ang Faithful Timothy. Faithful Timothy. Tabi-tabi, andito na kami. Tabi-tabi, andito na kami. Tabi-tabi, andito na kami. Faithful Timothy. Alright. Faithful Timothy. What's the name of the best group? Faithful Timothy. Tapat pa rin kahit na baliktarin. Amen. Alright. Okay, itong ating pong last but not the least, yung Firm Philemon. Sinong mananalo? F! I! Persist! Wala. Parang nangopya yata. Alright. One more time. Bigyan natin ng pagkakataon. Sabi naman nila Firm Philemon, andito na ba kayo? Andito na kami. Hindi mahuhuli, lalaban na kami. Tabi! Sino tayo? Kami ang Firm Philemon. Hindi magpapaloko, hindi magpapatalo, hindi kami susuko. Firm Philemon, taas ang kamao. Sabay-sabay tayo, walang susuko. Lakas ng loob, apoy ay todo. Sa bawat laban, panalo at sigurado. Amen. Alright, praise the Lord. Firm kayo nalalaka. Ano daw? Alright, karoon tayo ng icebreaker. Awitin natin yung hallelujah. Okay? Awitin natin hallelujah. Diba? Di ba? Kung ano yung tuturo ko, yun yung kakantahan. Tatayo Okay. Hallelujah. Hallelujah. Praise ye the Lord. Okay, kung sino tuturo ko, yun po yung aawit. Let's sing. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Mabilis. Smarte at dapat presence of mind. Okay, one more time. Tapos umawit. Para gising mamaya sa preaching. Amen? Okay, maupo muna ulit.
awitin natin ulit ha. Okay, sinuturo ko ay tatayo at aawit. Ready? Hallelujah. Ready? Sing! Hallelujah. Praise ye the Lord. The Lord. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Alright. Natiligay natin. Awitin natin yung ating skip song. Ay, sa ngayong gabi ay ipipresent yan sa group singing. Nandiyan ang mga members. Awitin natin yung Be an Example sa ating pong program, sa ating mga handouts. Nandiyan pa ba yung mga handouts nyo? Pag wala yan mamaya, babayaran nyo yan. Okay? Awitin natin yan, Be an Example. Huwag na tayo mag-repeat chorus para diretso na yun. Wala nang repeat chorus sa ibig kong sabihin ay repeat chorus after ng second stanza, pero hindi na tayo uutin. Diretso na tayo. Amen. Many now are watching. Ready, sing. Many now are watching the footsteps that we take. Many soon will follow in the choices that we make. So let us then be faithful to be what you should be, and leave a good example that they can clearly see. Be an example of the believers in more than in times of be steadfast in love, in faith, in purity of life. For those behind us, let us stand within the gap and make a difference in their lives. Be an example to follow God Christ. Again. Let us then be watching the weary day by day, looking to encourage them to lead them in the way, to run the race with patience on Jesus fix their eyes, and challenge them with excellence they might win the prize. Be an example of the believers in word and in stanza. Be steadfast in love, in faith, in purity of life. For those behind us, let us stand within the God and make a difference in their lives. Be an example to follow Christ. For those behind us, let us stand within the gap and make a difference in their lives. Be an example to follow Christ. Be an example to follow Christ. Amen. Unawa niyo lang yung awitin natin, mapatid. Amen. Talagang maunawa mo kung bakit yan nandito. Amen. Ngayong umaga po ay tayo po ay gamitin na po natin mapatid itong pagkakataong ito
para sa pangangaral po ng salita po ng Diyos. Kaya let's prepare our heart. And I believe you enjoy the divided session. Amen? Ladies, you enjoy the divided session. Amen? Men, you enjoy the divided session. Amen? Salamat po sa Diyos kay Ma'am Dina. Ginamit po ng Panginoon for our session. Salamat sa Diyos na dinala ni Pastor Carl ang kanyang family. Kasi pag hindi niya na doon dadalhin, wala na siyang uuwian. Amen. And they are a great blessing, mga kapatid. At ngayong umaga, kapatid, na ating po sa disipan, and we have once again our guest speaker, Pastor Park. Ay muna po matlangin at mapakinggan natin special number. Nakita namin po Diyos. We are so thankful, O God, for the great opportunity and privilege that you continuously giving unto us, O God, to challenged by your word. May thou bless the servant that you're going to use, O God, empower him as he preach your word this morning. Kaya pong siya mangusap, banal na Espiritu sa bawat pong mga anak, mga kabataan, and juniors, iglesia pong awitin, na pong maririnig, mahandang po sa isipan ng bawat isa sa pagkikinig ninyo pong mga salita. Salamat po sa ibiyaya. Dalayan po namin kami pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. And you may be seated. I am His, He is mine. Jesus knows my name. I can rest in His arms. He's always the same. When I fall, when I go, Jesus takes my hand, cleansing me, lifting me. He helps me to stand, always the same. Oh, praise His name. Jesus never changes. He's always the same, always together. His love is forever. Jesus never changes, He's always the same. In His love I'm secure, we shall never part. In His word I will trust and give Him all my heart. In the dark of the night, when my heart was fear, lovingly, tenderly, my Savior is near, always the same. Oh, praise His name. Jesus never changes. He's always the same, always together. His love is forever. Jesus never changes. He's always the same, always the same. Oh, praise His name. Jesus never changes. He's always the same, always together. His love is forever. Jesus never changes. He's always the same. Jesus never changes. He's always the same. Praise the Lord! Maraming sa waiting yan. Salamat ang Diyos, ang Panginoon. He is always the same man. He's the same yesterday, today, and forever. Amen? Are you ready for preaching this morning? Amen? Salamat sa
Diyos sa ating pong speaker, mga kapatid. At kagabi, wala sacrifice. Nawalan po tayo ng kuryente. Amen. Salamat sa extra physical strength na nagkalog ng Diyos. Kanina ginamit sa ating pong divided session. At muli ngayong umaga ay gagamitin ng Panginoon for our morning main challenge. Amen. Pastor Nor, please come and give us the word of God. Amen. Thank you po sa privilege. Maraming salamat po sa inyong accommodation. Sarap po yung aming pinagtulugan kagabi. At maraming salamat sa Panginoon sa simbahang ito, sa inyo pong investment. At young people, huwag niyo pong sayangin po yung investment po sa inyo ng church. At ito ay hindi po basta-basta, no? Diyan yung gagastos po talaga, pero worth investment kapag ang salita ng Diyos po ay naitanim sa puso ng isang young people. At ang aking topic po ngayon is Excel for Christ. Excel. Our God is a God of excellence. Kung kaya nating mag-excel sa school para tumanggap tayo ng mga awards, kailangan nating mag-excel para kay Kristo. Thank God sa inyo pong pastor na mayroong pong vision. At kanina share niya po sa akin yung gagawin niyo po sa month of June para kayo po ay mag-excel para sa Panginoon. Each one ay mag-disciple, magdadala ng mga kaluluwa, no? Yung mga hindi pa malago ay pupuntahan, i-disciple po ng mga faithful na mga young people. Amen? Kaya kailangan natin mag-excel. Ano po? Kailangan natin ng maraming musician. Bagamat iisa lang po yung piano na nandito, pero kailangan mag-excel ang bawat mga young people because you are the next generation and you are the now generation. Ngayon, pwede na kayong gamitin ng Panginoon. Kailangan natin ng mga men na mag-aral na mag-song lead. Ano? Song leader, hindi lang isa, kundi marami pang mga song leader. At maganda, saan nyo pa ipapagamit yung buhay ninyo? Umawit kayo para sa Panginoon. No, sayang lang po yung boses nyo. Kanina may mga nag-roll the song, magaganda yung mga boses. Pero alam niyo po, yung boses nyo maganda, mapakinabangan sa gawain ng Diyos. Saan pa ba natin gagamitin yung lakas natin, yung talento natin, kundi sa gawain ng Panginoon? At alam niyo po, marami pang mga talents na pwede kayong gawin sa ministry. No? Pwedeng yung iba mag-aral ng violin, mag-aral ng flute, mag-aral ng guitar. So, dami pang mga instrument na pwede niyo pong pag-aralang tugtugin. Ano po? Para kayo po, habang nagsiservice po, pwede kayong gamitin ng Diyos sa ministry. Kaya nga, mag-excel tayo para kay Kristo. Amen? Let's stand up please and open our Bible please in the book of Esther chapter 4, verse number 14. Esther chapter 4, verse number 14. Esther chapter 4, verse number 14. Amen. Bago mag-Job, pagkatapos ng Nehemiah, amen? Amen. Kung nawala, say aloud, amen. Amen. So basahin natin ng sabay-sabay, Esther chapter 4, verse number 14. Ready? Read. For if thou altogether holdest thy peace at this time, then shall there enlargement and deliverance arise to the Jews from another place, but thou and thy father's house shall be destroyed. And who knoweth whether thou art come to the kingdom for such a time as this? Sino bang nakakaalam na tayo napunta sa kaharian, just like Esther, for such a time as this? Mga kapatid, lahat ng bagay ay nakaplano na. Ang buhay natin, nung tayo po'y nakakilala sa Panginoon, nakaplano na po. And who know it, mga kapatid, kung bakit tayo nilagay ng Panginoon sa kanyang simbahan? For such a time as this. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang iyong salita na aming nabasa, ang iyong lingkod na gagamitin, at ang bawat isa na makikinig, Panginoon. Sa aking sarili, O Diyos, alam ko po wala pa akong magagawa. Alam ko po wala pa akong kakayanan. But empower me now, Holy Spirit. I need you, O God. I need your guide. I need your wisdom. Cleanse me, O God, from all sin. And I pray, O God, that you may fill me with thy power, Holy Spirit, and may convict and challenge the hearts of thy people this morning. Forgive us of all our sins and trespasses. Mahal po namin kayo, Diyos. Kayo pong maitaas at maluwalhati sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, amen. You may be seated. For such a time as this. Alam niyo po, itong Book of Esther po ay isa po sa pinakamagandang libro po sa salita ng Diyos. Bagamat hindi po nabanggit ang pangalan ng Diyos, the name God, in this book. And yet, makikita natin sa bawat pahina po o bawat chapter po ng librong ito, doon lang natin makikita ang gawa ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. At nakita rin natin dito ang kasaysayan
kung paano po nabuo yung tinatawag na Feast of Purim. Yung kapistahan po ng Israel na sineselebrate po nila taon-taon sa panahon na sila po'y naging captive po under Persian Empire. Sapagkat alam natin yung Israel po, nung time na sila po'y nagkaroon ng divided kingdom, hanggang sa nag-dissolve po yung kingdom, sila po'y naging captive. Hindi lang po ng Egypt, kundi naging captive sila ng Babylon at naging captive po sila ng Persia. Lahat ng mga best of the best, kinuha nila from Israel to Babylon. Nandyan sila Daniel, nandyan po sila Nehemiah. Di ba sa panahon naman ni Esther, doon sa Persian Empire, si Cyrus the Persian. At alam niyo po, ang nangyari, sila po dinala dito sa kaharian ng Persia at nagkaroon sila ng king na si Ahasuerus. At ang hawak po niyang kingdom ay hindi lang po sa lugar ng Persia, from India to Ethiopia. Napakalawak ng kanilang kingdom. At ito rin yung time na kung saan ay tinanggal po si Queen Vashti sa pagiging reyna po ng Persia dahil nga po hindi siya handang magpasakop. And instead, nakita natin dito ang isang bata, ang isang dalaga na from Israel, naging captive po sa Persia at siya po ay naging queen ng Persia. He is fair orphan, kinswoman, and adopted daughter of Mordecai the Jew. At pinili po siya dahil po sa kanyang naangking kagandahan at naangking pananampalataya. And nakita natin, meron din namang isang wicked ng tao dito, walang iba kundi si Haman, na isang Agagite, na he is exalted above all princes. Talagang siya po'y na-promote at siya po'y kinilala na pinakakataas-taasan sa mga prinsipe. At dahil si Mordecai ay hindi lumuhod po sa kanya, doon na po nagkaroon ng malaking plano laban po kay Mordecai at sa lahat ng mga Hudyo sa kaharian po ng Persia. At ito po ay natatakan ng singsing ng hari upang ipapatay ang mga Hudyo sa ikalabing dalawang buwan, sa ikalabing tatlong araw. Ito po'y nangyari nung ikaunang buwan, parang January. And then, pagdating ng December, i-annihilate na po yung mga Hudyo sa panahon na ito. Kaya nga mga kapatid, ito na yung time sa chapter number 4, na kung saan nagkaroon ng decision itong si Esther upang magkaroon ng salvation ang mga Hudyo sa pamagitan po niya. Kaya nga mga kapatid, nakita natin dito na kung saan ginamit ng Panginoon itong si Queen Esther para bumaliktad po yung batas na ipapatay ang mga Hudyo. At instead na iyakan, ay naging kasiyahan ang nangyari. Kaya nga mga kapatid, bagamat hindi nabanggit ang pangalan ng Diyos, pero kumilos ang Diyos sa bawat bahagi na hindi niya pa pinahayag ang kanyang nationality before nung siya napunta sa trono. Kaya nga ang Diyos mga kapatid, may ginagawa. Hindi natin minsan nauunawaan, pero ang Diyos ay gumagawa in a miraculous way, in a mighty way, in a silent way. At alam natin mga kapatid, itong si Esther, hindi niya alam na siya ay magiging queen. And yet sumunod lang po siya sa kalooban ng Diyos na siya po'y magamit upang mailigtas ang bayang Israel. And call us to courage, maging matapang, maging loyal sa Panginoon, at magkaroon ng pananampalataya in this perilous time. That we know in the last days, perilous time shall come. Talagang darating yung panahon ng mga tao, napakadelikado na. Mga kabataan, bata pa lang, sanay nang gumawa ng krimen. Sanay na sa mga bisyo. Sanay na sa kamunduhan. Kaya nga mga kapatid, be thou an example of the believers. Kailangan natin ng mga example. Church, mga kapatid, naumuhay tayo sa panahon ni Esther na mayroong law laban sa katuwiran. Biruin niyan ngayon ay ang government parang pinapaboran ang LGBTQIA+. Kita nyo, mga tao ngayon, ang mga batas, mayroong batas na against sa pagsasalita laban sa kanila. Pero mga kapatid, ang katotohanan ay katotohanan. Dalawa lang nilikha ng Diyos, lalaki at babae. Walang bakla, walang tumboy. Kaya ang mga lalaki ay magpakalalaki. Amen. Ang mga babae ay magpakababae. Amen. Amen. Kaya nga dapat ipakita pa rin natin kung ano yung nilalaman ng salita ng Diyos. Ipagpapatuloy natin sa biyaya ng Diyos. Kaya sa umagang ito mga kapatid,
who knoweth whether thou art come to the kingdom for such a time as this. For such a time as this. Hindi nagkamali ang Diyos kung bakit ka naligtas. Hindi nagkamali ang Diyos kung bakit ka nilagay sa Christian Bible Baptist Church Tuguegarao Outreach. Amen. Hindi nagkamali ang Diyos. Binigyan ka ng pastor na mayroong vision. Na mayroong nag-guide sa'yo. Na mayroong plano para ikaw po'y magamit ng Panginoon, mga kapatid. For such a time as this. That's why, ano yung makikita natin sa panahon ni Esther, Queen Esther, na pwede rin natin may apply sa ating kapanahunan ngayon bilang mga kabataang Kristiyano. Ano yung mga dapat nating ipakita? Ano yung mga dapat nating ipahayag? Amen. Are you ready? Amen. Gising ba kayo? Amen? Amen. Number 1, mga kapatid. Una po na makikita po natin dito, we need to show a good example. We need to show a good example. We see here, Queen Vashti, nung sila'y nagkaroon ng piyesta sa kanilang bayan, si King Ahasuerus, tuwang-tuwa siya. Ilang pong panahon na sila po'y nagkaroon ng handaan at gusto niya pong ipakita ang kanyang asawa upang makita ng buong kaharian ang kagandahan ng kanyang asawa. Pero alam niyo po ang nangyari si Queen Vashti, she refused. Ayaw niya pong magpakita at ayaw niya pong sumunod sa hari. Alam niyo po, nalungkot at nagalit itong hari at sabi ng mga prinsipe, hindi maganda ang ginawa ni Queen Vashti. Sa dahil sa kanyang ginawa, marahil ang lahat ng mga kababaihan ay hindi magpapakita ng paggalang sa kanilang mga asawa. That's why, sabi nila, dapat palitan si Queen Vashti. Kailangan alisin siya sa kaharian. Why? Because she refuses the king's command. Hindi niya pinahalagahan yung kanyang pagiging reyna to be a good example sa mga kababaihan sa kaharian. Kaya nga mga kapatid, ni-refuse niya yung bagay na ito. Sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, nagkaroon ng opportunity ang isang babae. Sabi niya, lahat ng mga virgin, lahat ng mga dalaga, sila po ay pwedeng maghanda para pumalit dito kay Queen Vashti. Eh nakita natin mga kapatid, tayo po bilang mananampalataya ay maging good example sapagkat marami na ngayon hindi magandang impluwensya nila. Pag tayo nagbukas ng social media, Facebook, di ba? Ang dami mga bad influencers. Yes, sir! Ang dami, tuturuan kang magmura, tuturuan kang magsugal, tuturuan kang gumawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa Diyos. Pero mga kapatid, maraming salamat. Meron po sa ating simbahan, meron pong pastor, meron pong manggagawa, meron pong mga Bible example na pwedeng magpakita sa atin ng good example na dapat nating tularan. Huwag na tayong tumulad kay Queen Vashti na hindi po siya marunong sumunod. Isa siyang nanay, isa siyang reyna, pero hindi siya marunong magpasakop sa hari. Sabi ng Bible, mga kapatid, wives, submit yourselves unto your own husbands. Pero nakita natin itong babaeng ito, hindi siya marunong sumunod. Kaya ka po mga babae, habang kayo mga bata pa, matuto na pong sumunod. Yes. Mga men, amen. Yes. Mga men, dapat maging leader. Amen. Kailangan natin ng mga leader sa ating mga tahanan. Leader na kaya nilang dalhin ang kanilang family sa gawain ng Diyos. As for me and my house, we will serve the Lord. Isang araw, yung mga young men na nandito, isang araw kayo ay makakapagtapos na rin sa pag-aaral. Makakapagtrabaho. At isang araw, magkakaroon kayo ng pamilya. Ang tanong, saan nyo dadalhin ng pamilya nyo? Hindi maganda, mga kapatid, isang araw na nagkaroon ka ng family at ikay mapapalayo sa Diyos. Ang kalooban ng Diyos, ikay magamit niya. Ikaw ay mag-lead sa iyong tahanan, mga kapatid. Pero una sa lahat, you need to lead yourself. Amen. That is character, leading yourself. Kahit na ikay nag-iisa, kailangan i-lead natin yung ating mga sarili, mga kapatid. We need to show a good example. Ang tanong po, nabubuhay po ba tayo sa mga unbelievers na nakikita nila ang Panginoon sa buhay natin? That they had been with Jesus. Maganda makita sa atin, mga kapatid, ang Panginoon. Ang mundo, hindi nila binabasa ang Bible. Hindi nila alam ang Bible. Alam niyo po, ang binabasa nila yung buhay mo at buhay ko. Kaya pag binabasa nila yung buhay natin, nakikita ba nila ang Panginoon? Nakikita ba nila si Kristo? Nakikita ba nila yung mabuting halimbawa ng pananampalataya, mga kapatid? We need to show a good example sa ating trabaho, sa ating tahanan, sa ating paaralan, sa ating pananalita. We need to show a good example. Huwag na tayong tumulad doon sa mga influencers. Andito na yung influence ng Bible. Ng ating pananalita as it becometh the gospel of Christ.
Ibig sabihin mga kapatid, maganda sa isang kabataan, ang bukang bibig natin salita ng Diyos. Ang bukang bibig natin verses mula sa Bible. Awitin mula sa Panginoon. Mga kapatid, sabi sa Psalm 40 chapter number 3, and He hath put a new song in my mouth, even praise unto our God. Many shall see it and fear, and shall trust in the Lord. Alam niyo po mga kapatid, naglagay na ang Diyos sa atin ng bagong awit. The songs I used to sing, I sing them no more. Amen? It was a grand day when I was born again. Kaya nga maraming salamat, may bagong awit na tayo. Awiting papuri para sa Panginoon. Babalik pa ba tayo sa pag-awit ng mga kabuntuhan? Mga worldly song na hindi kaaya-aya sa Diyos? Mga awitin na may rebellious attitude? Ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Yan pa ba ang aawitin natin mga kapatid? Umawit tayo ng papuri sa Diyos. Amen. At yung awitin na yun, manatili po sa ating mga bibig. At nawa, kung meron pa ditong may wordly song. Baka meron pang wordly song sa inyong mga cellphone. Kung bakit ikay lumalayo sa Panginoon kasi pinapakinggan pa yung songs of fools. Songs of the devil. Na tayo po'y nalilihis sa katotohanan at napupunta sa kasalanan mga kapatid. Maganda, alisin na po yan. Palitan na po yung mga worldly song na yan sa mga awitin na mula sa ating Panginoon. Upang tayo po'y ma-inlove sa Panginoon, upang maging maayos ang ating espiritu, maging magalak ang ating espiritu sapagkat may kasalanan, pag may kasalanan, malungkot ang buhay. Pag may kasalanan, laging nagtatago. Pag may kasalanan, laging umiiwas. Pero pagka biyaya ng Diyos, nilinis tayo ng Panginoon, magalak ang buhay natin. Amen? Nag-i-enjoy tayo sa simbahan. Nag-i-enjoy tayo sa papuri sa Diyos. Kaya nga, we need to show a good example. But Vashti lost her place. Nawala yung kanyang position. Why? Sapagkat pinabayaan po niya. Hindi siya naging responsable. And he lost her witness. Nawala yung pagiging mabuting halimbawa po niya. Ang sabi ng Panginoon mga kapatid, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. We need to show a good example. Don't be like Vashti. Si Vashti, hindi na po siya good example. Tumulan tayo sa mga mabubuting halimbawa. Be thou an example. It means good example. Number 2, not only we need to show a good example. Number 2, we need to shine. We need to shine and get God's favor. Sa chapter number 2, nakita natin dito yung mga dalaga, sila'y pumunta doon sa kingdom, sila po'y nagkaroon ng purification, sila po ay nais na maging queen. At alam niyo po, si Esther, dahil ang kanyang uncle si Mordecai, ay dinala po siya doon sa Persia. At alam niyo po, itong pamangkin niya, sinama po doon sa mga nais maging queen. At alam niyo po, dahil itong si Esther or si Hadassah, ay may takot sa Panginoon, siya po'y napakamasunurin. At dahil po dito mga kapatid, siya po ay nagliwanag sa lahat ng mga dalagang naroon. At nagkaroon po siya ng favor. Doon po sa karamihan ng mga babae, nagkaroon siya ng favor doon sa tagapagbantay sa Chamberlain at binigyan siya ng isang magandang pwesto. Lahat ng mga special po na mga bagay, treatment ay binigay po sa kanya. Why? Sapagkat siya po'y nagliliwanag bilang isang mananampalataya. He was taken into the king's house, yet she obtained favor in the sight of all them that look upon her. Alam niyo mga kapatid, lahat, kapag tayo nagliwanag para sa Panginoon, we can get God's favor. Ang pabor ng Diyos. Iwanan man tayo ng lahat, wag lang tayong iiwanan ng Panginoon. Mahirap po mga kapatid kapag walang pabor ng Diyos sa buhay natin. Kahit anong pagpapagal natin, kahit anong pagpapayaman natin, kung walang Panginoon, lahat ng yan ay walang kabuluhan. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Aanin mo yung yaman na yan kung ang yung kaluluwa naman ay mapapahamak sa impyerno. Aanin mo yung kayamanan na yan kung yung maraming kaluluwa naman ang mapupunta sa impyerno. The greatest investment is in the Lord's work. Kaya kailangan natin mag-shine bilang mga mananampalataya. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Shine, children of lights. Alam niyo po, bilang na kay Kristo na, He is the light of the world. At dahil siya yung liwanag ng sanglibutan, tayo'y nakakilala sa Kanya. I once was blind,
but now I see because of the light of Jesus Christ. At yung light na yun, mga kapatid, ay sabi ng Bible, let your light so shine. Kailangan nating magliwanag bilang mga mananampalatayang Kristiyano. In this evil world, in this world full of darkness, full of sin, we need to shine, mga kapatid. Nakita natin, she required nothing but what Haggai appointed. Ano yun? Humility won her crown. Alam niyo kung bakit nakuha niya yung corona? Because she was humble. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Ang ayaw na ayaw ng Diyos, pride. Kung bakit si Lucifer naging Satan because of pride. Kung bakit maraming pananampalataya ang bumagsak because of pride. Kaya nga ayaw ng Diyos ng pride, because pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. What we need is to humble ourselves in the sight of God, and He shall lift you up. Thank God, ang ating Panginoong Kristo, iniwan niya ang langit. Siya po'y naparito sa lupa. Nagpakumbaba siya para abutin tayong mga makasalanan. That's why we need to shine. Ang pagliliwanag natin ay hindi pagmamalaki. Ang pagliwanag natin ay pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. At kapag tayo ay nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, it will keep you in good standing. A lot of kneeling will keep you in good standing. Pag marunong tayong lumuhod sa Panginoon, bibigyan tayo ng kakayanan ng Diyos para tumayo. Amen. Para manindigan, para gamitin ng Diyos, para magpahayag ng Ebanghelyo ni Kristo. And Mordecai, mga kapatid, habang nakaupo siya doon sa gate, pinagpipray niya ang kanyang pamangkin, ang kanyang anak-anakan. In-instruct niya, at si Esther, sumunod siya. Not only humility, but obedience. Dapat marunong tayong sumunod sa instruction. Pag anong sinabi ng ating pastor, dapat matutong sumunod. Sa military, sabi doon, obey and never complain. Obey first before you complain. Sumunod ka muna bago ka magreklamo. Pero sa gawain ng Diyos, obey and never complain. Do all things without murmurings and disputings. Alam niyo po, maraming salamat. Meron po kayong church na merong vision para sa inyo. Kaya nga pong sabi sa inyo, maglinis tayo. Gumawa tayo, soul winning. Maraming salamat yung mga bagay na yan pinapagawa sa atin para tayo po'y mag-grow. Para tayo po'y magamit sa biyaya ng Diyos. Huwag tayong magre-reklamo. Amen? Amen. Dahil yan ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. We need to shine and get God's favor. Ang tanong, hinahanap ba natin ang pabor ng Diyos o papuri ng tao? Dahil marami ngayon puro praise of men. Ang inaabol nila yung likes, followers. Pero ang sabi ng Panginoon, follow me and I will make you fishers of men. Kapag talagang tayo sumusunod sa Panginoon, tayo ay magiging fishers of men. Nangingisda ng mga tao, nag-aakay ng kaluluwa. Yan ang ginawa ng Panginoon all throughout His ministry. Winning the lost, healing the people, feeding yung mga taong nagugutom, mga kapatid. Kaya nakita natin ang ministry ng ating Panginoon, siya'y naging liwanag. That's why we ought to shine. Maging liwanag tayo sa magulo at masamang sanglibutan. Crooked and perverse generation. Sino pa ba ang tatayo? Sino pa ba makikita nila ng mabuting halimbawa? Kundi tayong mga tunay na mananampalataya. Ipakita natin yung purity. Amen. Modesty. Diba? Biro niya, tinuturuan tayong manamit ng maayos. Kasi tayong nananambahan sa Diyos. Hindi magsisimba, magsasamba sa Panginoon. Kaya nga, tinuturuan tayong magsuot ng pinaka-the best. Amen? Nakakatuwa yung mga umaawit, nakasuot ng long sleeve, naka-necktie. Amen? Siguro kahit na nung nag-swimming kayo, naka-necktie ka din, no? Para pag di ka marunong lumangoy, madali kang hugutin, hindi ka basta-basta malulunod. Diba? Maraming salamat sa Panginoon sa standard na tinuro sa atin. Sa tamang pananamit, modesty. Sabi ng Bible, modest apparel. Maganda sa babae, mahaba ang palda. Amen. Maikli ang dila. Amen. Pero ngayon, maraming mga young ladies, mahaba ang dila, maikli ang palda. No? Hindi po virtuous woman. Ano tagol? Strange woman. Kaya maraming salamat, may simbahan na nagtuturo sa atin ng tamang pananamit. Tamang pamumuhay. Amen. And not only modesty, but obedience. Pagsunod natin, mga kapatid, lalo mga kapatid, sa door of opportunities na binigay ng Diyos sa atin. Lahat tayo, binigyan ng Diyos ng pagkakataon. Time and chance. Happiness to them all.
That's why while you are young, don't waste your time. Huwag mong sasayahin yung panahon at pagkakataon habang ikaw ay malakas pa, habang ikaw ay bata pa, maglingkod ka na sa Diyos. Dahil ang paglilingkod sa Diyos, walang halong regrets, walang halong pagsisisi. Hindi sayang ang buhay mo na ikaw ay ginagamit sa gawain ng Diyos. Lalo mo pang mapapasalamatan ng Diyos. Maraming salamat sapagkat ako'y nagbigay ng buhay sa Panginoon. Maraming salamat sapagkat ako'y nagdesisyon na maglingkod sa Panginoon habang ako ay bata. Pero kapag hindi ka naglingkod sa Diyos, isang araw babalikan mo, sayang. Sana nung panahon na yon, sana nung panahon ng camp, ako ay nagbigay na ng buhay sa Panginoon. Sana hindi na ako nag-atubili na ako'y maglilingkod sa Panginoon. Kaya huwag mong sayangin ang iyong pagkakataon, mga kapatid, to shine and get the Lord's favor. Young people, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Nakatingin ang Diyos sa bawat isa sa atin. At maganda, mga kapatid, binabantayan niya tayo mga mananampalataya. The eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward Him. Alam nyo, ang sinasamahan ng Diyos, yung may puso na steadfast sa Panginoon. Yung puso na talagang nagtitiwala sa Panginoon, na nanatili sa Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, maraming salamat sapagkat ang Diyos ay nakatingin sa atin. Nakikita ng Diyos ang ginagawa natin sa Panginoon. Hindi man nakikita ng tao, pero nakikita ng Diyos. Hindi mo na kailangan ipangalandakan, pero alam niyo, mga kapatid, ang Diyos ay nakatingin sa bawat puso natin. Alam ng Diyos ang puso mo. Alam ng Diyos yung desire mo, gusto mong magamit ng Panginoon. Alam ng Diyos yung desire mo, gusto mong lumago sa pananampalataya. Mga kapatid, patuloy lang po tayo sa biyaya ng Diyos. At isang araw, doon mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. We need to shine and get God's favor. Amen. And then, we see here in chapter number 3, we need to stand firm upon our ground. We need to stand firm upon our ground. Pagkatapos sa pagtangkaan ng hari ng dalawa niyang prinsipe, alam niyo pong nangyari, sinumbong ni Mordecai itong dalawang ito na kanang kamay ng hari na gusto siyang ipapatay. At alam niyo, napatunayan na gusto siyang ipapatay ang hari. Kaya itong dalawang ito ay sila po in-execute. At alam niyo, after that, chapter number 3, pumasok si Haman. He was promoted. Biglang pumasok itong si Haman. Pinromote ng hari. Aba, binigyan siya ng special favor. Siya po yung naging kanang kamay ng hari. Siya ang pinakamataas na prinsipe. Kaya ang nangyari, pagdadaan siya, nagbibigay galang yung mga tao sa kanya. Lumuluhod sila. Pero andoon si Mordecai, nung nakita niya si Haman, kailanman hindi siya lumuhod. Sapagkat ang paniniwala ni Mordecai, ang luluhuran lang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang buhay at makapangyarihang Diyos. Every time na pupunta siya, hindi luluhod si Mordecai. Kaya nga nakita natin tumindig itong si Mordecai. Dahil alam niya kung sino yung kanyang tinatayuan. Alam niya kung sino lang yung kanyang luluhuran. Walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan. At alam niyo po, mga kapatid, nung itong si Haman ay nakita niyang si Mordecai ayaw lumuhod, galit na galit siya. At dahil sa galit niya, naunawaan niya na si Mordecai ay isang palang Hudyo. Dahil sinasabi niya siya ay isang Hudyo, siya ay may pagkakilala sa Diyos, siya ay may takot sa Diyos. At alam niyo, sa sobrang galit ni Haman, gumawa siya ng isang batas na ipapapatay lahat ng mga Hudyo sapagkat kakaibang Hudyo sa lahat, naniniwala sa Diyos, nananalangin. Ano po? May takot sila sa Panginoon. Kaya gumawa ng batas itong si Haman. At sabi niya, babayaran ko to ng 10,000 pieces of silver. At ito'y pinatatakan niya doon sa hari. Sa ika-12 buwan, lahat ng mga Hudyo ay ipapapatay dahil sa galit niya kay Mordecai. Pero alam niyo po, mga kapatid, tumindig pa rin itong si Mordecai. Ayaw niya pong luhuran ang isang tao, lalo na itong mayabang na si Haman, itong si Haman na napakasama, na naging threat sa kanilang bayan. Kaya alam niyo, yung Persia, ito yung modern Iran. Siguro si Haman, na-influensya niya yung pinatay po na supreme leader doon, si Khamenei. Diba? Na talagang ang goal po nila, gusto nilang ipapatay ang mga Hudyo. Annihilate the Jews. Ito yung history po nitong mga Iran, mga Iranians.
na may mga wicked people dito na talagang ayaw po nila ng mga Hudyo. Ayaw nila ng mga taong may takot sa Diyos. Gagawin nilang lahat para ipapatay itong mga Hudyo. Sa panahon natin mga kapatid, nandyan yung galit ng mga tao. Ayaw po nila, ayaw ng Diablo yung ginagawa natin. May mga tao na hindi sila pumapabor sa ginagawa natin. May mga taong magagalit sa atin. Pero handa ba tayong tumindig para sa Panginoon? Handa pa rin ba tayong lumuhod sa ating Panginoon Diyos na siya lang ang ating sasambahin, na siya lang ang ating luluhuran, hindi ang mga bagay ng sanglibutan. Marami na ngayon ipinagbibenta yung kanilang pananampalataya. Lumalayo sila sa Diyos dahil hindi nila kinakaya yung pressure, lalo yung peer pressure ng mga kaibigan mo, masabihin sa'yo, huwag ka nang pumunta dyan sa church. Dito na lang tayo, magbarkadahan na lang tayo, magbisyo na lang tayo, lumayo tayo sa Diyos. Pero if sinners entice thee, consent thou not. Huwag kang papayag. Pumunta ka sa simbahan para ikay ma-challenge. Makinig ka sa pastor. Makinig ka sa salita ng Diyos upang ikay matutong tumindig para sa Panginoon. We have our ground. We have to hold our ground. Panghawakan natin yung lupang ito na ibinigay ng Diyos, yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Tayo'y magpatuloy sa kanyang kalooban. Huwag tayong titigil. Amen. Tumindig tayo para kay Kristo. We need to stand firm upon our ground, na kahit it costs you promotion, it costs you friendship or comfort, huwag nating iiwan ng Panginoon dahil ang Diablo, lahat ng pwedeng gagamitin niya para mapalayo tayo sa Diyos, gagawin ng kaaway. Minsan gagamit po siya ng untimely relationship. Baka mamaya meron nang nagchat-chat sa'yo. Diba? Sabihin sa'yo, pwede bang magsama na tayo? Diba? Merong manliligaw sa iyo para mapalayo ka sa kalooban ng Diyos. Hindi naman masama yung pag-ibig, pero dapat nasa lugar at nasa panahon. May tamang oras, may tamang lugar para dyan. Tama po? Kaya nga po, ang Diablo gagawin niyang lahat para ang isang kabataang Kristiyano ay mapalayo sa Panginoon. Maybe mga mobile games na tinatago-tago na paminsan-minsan sinisilip-silip kahit nasa church. Kaya nga mga kapatid, ang Diablo hindi siya papayag na tayo gamitin ng Panginoon. Gagawin niyang lahat para tayo po'y mapigilan niya. Gagawin niyang lahat para ma-discourage tayo. Kaya po hindi po madali ang maglingkod sa Diyos. Pero maraming salamat, may pangako ang Diyos na sasamahan niya tayo. Amen. Sasamahan tayo ng Panginoon. Will you stand when it comes to promotion? We ought to obey God rather than men. Maganda pa rin, masusundin natin ang Diyos kaysa sa tao, at si Mordecai, tumindig siya para sa Panginoon. Hindi po siya lumuhod kay Haman. Amen. And then number na tayo? Amen, number 4. We need to supplicate on God's throne. We need to supplicate on God's throne. Ngayon na, tapos na, natatakal na yung batas para ipapatay ang mga Hudyo sa 12 buwan. Sa 13 araw, anong ginawa ni Mordecai? Pinulit niya yung kanyang damit sa chapter number 4. Siya po'y nag-fasting, siya po'y nagsuot ng sako, at siya'y lungkot na lungkot doon sa gate ng hari, at yun ay pinagbabawal sa loob na gawin po niya yun. Kaya, kinakausap po siya ni Esther, meron siyang messenger. Sabihin, bakit ganun yung nangyari kay Mordecai? At sinabi nga ni Esther na nangyari nga na ipapapatay ng mga Hudyo dahil sa kanyang paninindigan. Nandun na lamang yung kanyang kalungkutan. Pero alam niyo po ang ginawa niya? Nag-pray. Nag-pray. Kapag meron tayong problema, anong gagawin natin? Pray. Kapag meron kang pangangailangan, parang wala ka ng pang-tuition, wala kang panggastos, wala kang pambili ng yung pangangailangan, anong gagawin natin? Mag-pray. Kapag tayo nasa balig ng karamdaman, minsan meron tayong karamdaman na hindi natin naunawaan, anong gagawin natin? Mag-pray. Kailangan natin mga kapatid na ipakita po for such a time as this na may mga Kristiyano pa rin marunong manalangin sa Panginoon, nagtitiwala sa Panginoon. We need to supplicate on God's throne. Hebrews 4:16. Let us come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and grace to help in time of need. Ang kailangan natin mga kapatid, lumapit po tayo sa Panginoon. Sa verse number 16 ng Esther chapter 4, Go, gather all the Jews, and fast for me. I also and my maidens will fast likewise. Sabi ni Esther, tipunin ang mga Hudyo sa kaharian at
Panalangin ako, ipag-fasting ako, at ako din at ang aking mga maidens will fast likewise. 3 days of prayer and fasting. Walang food, only supplication, mga kapatid. Panalangin lang po ang ginawa nila. Alang-alang doon na sila po ay ma-spare sa masamang plano ni Haman. At alam niyo po, sabi po dito, mga kapatid, then Mordecai commanded to answer Esther, think not with thyself that thou shalt escape in the king's house more than all the Jews. So, kung isipin makakatakas ka, tandaan mo isa ka ring Hudyo. And sabi sa verse number 14, for if thou altogether holdest thy peace at this time, kung mananahimik ka sa oras na ito, then there shall enlargement and deliverance arise to the Jews from another place, but thou and thy father's house shall be destroyed. And who knoweth whether thou art come to the kingdom for such a time as this. Mga kapatid, tumatawag ang Diyos ng mga Kristiyanong mananalangin. Ang tanong, nasaan ka pag prayer meeting? Nasaan ka tuwing prayer meeting? Amen. Sabi mo, Pastor, kasi busy ako. Pastor, kasi may pasok ako, samantalang umuwi na ng mas maaga, may pasok pa rin. Pastor, kasi meron akong sakit. Di ba? Ang daming mga dahilan, pero nais ng Diyos, tayo tungo sa bahay-sambahan because this is a house of prayer. Hindi ito bahay ng tulisan, ito'y bahay panalanginan. We are here, nagsama-sama tayo para manalangin sa Diyos. Amen. We need to supplicate on God's throne. Nandiyan ang Diyos sa kanyang trono. God is still on the throne, waiting for your call. Laging ang Diyos nagbibigay sa atin ng pagkakataon para lumapit tayo sa Kanya. Manalangin po sa Diyos, magtiwala sa Diyos, magmakaawa tayo sa Diyos, mga kapatid. And when we pray, when we work, but when we pray, God works. What we need is the work of God. What we need is the power of God. Ang gawa ng Diyos, mga kapatid, sa ating buhay. Maraming salamat po. Ang gawain ito, Youth Camp, ay pinanalangin. Amen. Ito po'y pinanalangin po ninyo. Ito po'y pinag-pray din po namin. Kapatid po this church, sabi ko, please pray for me as I preach the Word of God. Na ang Diyos ay mangusap sa mga kabataan. Ang Diyos ay mag-convict ng mga mananampalataya. Dahil alam niyo po, mga kapatid, ang gawain ng Diyos ay kailangan paliguan natin sa panalangin. Hindi natin magagawa sa sarili natin. What we need is the power of God. Ang tanong, nasaan na yung ating panalangin? Nasaan na po yung ating pag-iyak sa Panginoon? Umiiyak pa rin ba tayo sa Diyos? Just like Esther? Just like her maidens? Just like Mordecai? Nandun na lamang yung pighati niya, na lahat ng pighati niya ibinibigay niya sa Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Matthew 11:28, come unto me, only that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Bakit maraming nananatili sa kalungkutan? Kasi hindi na nagpipray. Hindi na inaasa sa Diyos. Kaya kung meron man tayong kabigatan, meron tayong kalungkutan, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Ibigay natin sa Diyos ang ating mga kabigatan. Kasi sa atin, mabigat. Kasi tao lang tayo, mahina tayo, pero sa Kanya magaan. For my yoke is easy, and my burden is light. Pray lang po, mga kapatid. Ano man po ang pangailangan sa gawain, pray. God will provide. Amen. Tingnan niyo po ang inyong auditorium, blessing. Naka-aircon na, naka-tiles na, no? Nakabubong na. Blessing po, mga kapatid, because of your prayer. Because of your faith in God. Because of your faithfulness in God. That's why we need to supplicate on God's throne. Huwag tayong tumigil na lumapit sa Panginoon. Yung push, P-U-S-H, pray until something happens. Huwag kang titigil hanggat hindi ibinibigay ng Panginoon. Just keep on praying. Keep on praying. At ang Diyos ang gagawa sa ating mga pinapanalangin. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then shall I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. Alam nyo, kailangan natin prayer. Maraming nanlalamig. The love of many shall wax cold because iniquity shall abound. Maraming nanlalamig sa pananampalataya. Bakit? Lumalawak ang kasalanan. Lumalaganap ang kasalanan. Kung saan city, doon maraming kasalanan. Kaya nga, mga kapatid, ang kailangan natin, manalangin tayo sa Diyos. Nawa tulungan, nawa tayo ng Diyos, mga kapatid, sa ating buhay. At ang kailangan natin, revival. Revive us again.
Yan ang sakit ng maraming Kristiyano ngayon, backsliding. Ang backsliding, hindi lang po sa presensya, kundi una sa puso. The backslider in heart shall be filled with his own ways. Marahil nandito tayo ngayon, pero pwedeng ang puso natin nagbabackslide, malayo na sa Panginoon. Malayo sa kalooban ng Diyos. Nandito ngayon presensya natin, pero yung isip natin nandoon sa mundo. Yung isip natin nandoon sa mga bagay ng sanglibutan. Kaya mga kapatid, ang kailangan natin revival. Amen. We need to supplicate on God's throne. Amen. Ang kailangan natin, pag sinabing revive, buhay. Amen. Listo. Gising. Masigasig. Amen. Gising pa ba kayo? Amen. We need to supplicate on God's throne. Manalangin lang tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos ang magbibigay po sa atin ng ating mga pinapanalangin. And then number 5, amen. Mukhang mahaba yata ito Gising pa ba kayo, amen? Number 5, we need to strive up to the grave. We need to strive up to the grave. Ano sabi niya sa verse number 16? Go, gather together all the Jews that are present in Shushan, and fast ye for me, and neither eat nor drink 3 days, night or day. I also and my maidens will fast likewise. So will I go in unto the king, which is not according to the law. And if I perish, I perish. Alam nyo, sa kanila, kapag haharap ka sa hari, hindi po pwede na pupunta ka lang doon ng basta-basta. Yes, sir. Pag pumunta ka, humarap ka sa hari, kailangan ilabas niya yung kanyang scepter. Ibig sabihin, pwede na siyang makipag-usap sa hari. Kung hindi niya nilabas ang scepter niya, at hindi nagkaroon ng favor ng Diyos, pwedeng kahit si Queen Esther ay ipapatay ng hari. Yes, sir. Kaya hindi po basta-basta yung kanyang gagawin desisyon na haharap siya sa hari at magre-request siya sa hari. At alam niyo po mga kapatid, nagkaroon siya ng desisyon, ipag-pray niyo ako, basta nag-fasting kayo 3 days and 3 nights. At sabi niya, at kung mamamatay man ako, mamamatay man ako. Ang tanong mga kapatid, tayo ba'y handang mabuhay para sa Panginoon? If we live unto the Lord. If we die unto the Lord. Whether therefore we live or die, we are the Lord. Sino kayang Kristiyanong handang mamatay para sa Panginoon? For to live is Christ, and to die is gain. Alam niyo mga kapatid, ang nais ng Diyos, mamuhay tayo para sa Panginoon. To live is Christ. At kapag namumuhay tayo para sa Panginoon, to die is gain. It is worth it to die for Christ. Maraming salamat mga kapatid sapagkat ang buhay natin ay hindi sayang. Nung last month, nung ako'y na-invite po lang yung pastor, yun yung time po na yung mother-in-law ko ay nasa hospital, nasa ICU. 1 week po siya doon. Nagkaroon siya ng magandang hospital doon sa Dagupan. Magkaroon siya ng 5 espesyalistang doktor. Lahat ng mga gamot, dialysis, pagsalin ng dugo, yung mga gamot na nilalagay po sa kanyang dextrose, lahat po, ginawa po nila. Pero alam niyo po, at the end of the day, yung aking mother-in-law ay kinuha ng Panginoon at the age of 77. But before that, week before that, yung mother-in-law ko, nag-chat sa group chat po namin na family. Sabi niya sa aking asawa, anak, meron kaming program sa church. Soul winning. Anak, gusto ko yung soul winning mo, anak. Turuan mo ako mag-soul winning. Kaya si Mrs. ng yung soul winning kit natin. No? Soul winning kit sa church. Pinost na doon, ma, ito po yung paano mag-soul winning. Alam niyo po, hindi na po niya na-practice yun sa church sapagkat that Sunday siya po'y inatake na po, natumba siya bigla. At alam niyo yung kasigasiga niya sa age of 77 na mag-akay ng kaluluwa ay hindi na po nangyari nung siya'y nabubuhay. Pero alam niyo po, nung siya'y kinuha ng Panginoon, nagkaroon po ng lamay. Every night, wala pong sugal. Ang meron po, pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya nga po, ginamit ng Diyos yung kanyang bangkay para maraming mawin ng kaluluwa. Yung asawa ko po mismo ang nag-win sa aking mother-in-law at maraming salamat dahil po sa kanyang pananampalataya. Yung aking mga pamangkin, sila po'y na-challenge that Sunday, ay lahat sila halos dumalo po sa church. Dahil nandun na lamang nakita nila yung pananampalataya ng kanilang lola, na siya po'y nagpapatuloy kahit may sakit siya, siya po'y pupunta ng maaga sa church, hindi po siya late. Ganun po siya ka-good example sa kanyang mga apo, sa kanyang mga anak, yung kanyang kasigasiga na kahit na siya'y matanda na, kahit sa tingin mo, ang hirap na niyang gumalaw, and yet, gusto niya matuto paano mag-akay ng kaluluwa. Kapatid, ikay bata pa, sayang
Sayang ang buhay mo kung hindi ka gagamitin ng Panginoon. Kaya nga kung yung mga matatanda nagkakaroon sila ng desire, remember now thy Creator in the days of thy youth. Kailangan natin mga kapatid mag-strive. Kailangan natin mag-excel sa biyaya ng Diyos. Up to that glory mga kapatid. If I perish, I perish. Alam nyo, she count the cost. We need to count the cost. Kailangan makita natin yung kahalagahan ng buhay. Yung kahalagahan ng paglilingkod sa Panginoon. Yung kahalagahan ng mga bagay doon sa langit. Set your affection on things above, not on things on the earth. Lahat ng bagay sa mundong ito lilipas. Ang bakal kakalawangin. Ang bato rurupok. Ang mga ginto, pilak, yan ay mawawala. Ang pera, they have wings, they fly away as an eagle toward heaven. Diyan pa lang ba natin paglalaanan ng ating panahon sa buhay na ito? Lahat ng yan mawawala. Lahat ng yan lilipas. Pero yung ginawa natin sa Panginoon, sabi ng Bible, your labor is not in vain in the Lord. Kaya nakita natin mga kapatid ang pagkakaiba ng buhay ni Paul at ni Solomon. Si Solomon, nasa kanya na lahat. Kayamanan, karangyaan, kasikatan. Pero nung sabi niya, vanity of vanities, all is vanity. Lahat ng mga bagay na naipundar niya, lahat ng mga bagay na pagawa niya, lahat ng mga naisip niya, lahat ng mga wish niya sa buhay, ay nangyari sa kanya, pero at the end of the day, ang sabi niya, vanity of vanity, all is vanity. But look at Apostle Paul. Iniwan niya yung kanyang profession. Siya po'y naglingkod sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, nangaral ng salita ng Diyos. Siya po ay nagpunta sa iba't ibang mga lugar para ipangaral ang salita ng Diyos. At alam niyo, marami pong naligtas. Andyan sila po, si Timothy, nandyan si Titus, nandyan si Philemon, sila yung mga tinray na Apostle Paul sa kanyang earthly ministry. And look at how the Lord used their lives. Sila yung ginamit ng Panginoon mightily. Bakit? Dahil si Paul, hindi nagkatubili na unahin ang kaharian ng Diyos. Unahin ang Panginoon sa kanyang buhay. Kaya nakita po ang pagpapala po sa Panginoon. Alam niyo po, kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, you gain which you cannot lose. Nagigain natin yung mga bagay na hindi na mawawala sa atin. Ano mang ginagawa natin sa Panginoon, hindi nawawala ng kabuluhan. Pero yung mga bagay na gain natin sa mundong ito, mamaya wala na. Yung posisyon mamaya wala na. Yung pera mamaya ubus na. Di ba? Yan lang yung mga bagay sa mundo, temporal. Ang kailangan natin yung mga eternal things. Eternal investment. Mga kapatid, thank God we have eternal life. Kaya ano mang ginagawa natin sa Panginoon, mga kapatid, mananatili po yan hanggang doon sa langit. Saan pa ba tayo mag-i-invest ng buhay? Saan pa ba natin ipapagamit ang ating buhay? Kundi doon sa magtatagal na magpakailanman. Hindi sa mga temporal things. Hindi sa pleasures of sin for a season. Saglit lang yan, pansamantala lang yan. Pero yung ginagawa natin sa Panginoon hanggang doon sa langit. Magpakailanman. Amen. We need to strive up to the grave. Are you willing to lose all for Christ? Handa ka bang iwanan ng lahat? Alang-alang kay Kristo? Don't settle for less. Settle for the best. Mag-settle tayo sa pinaka-the best. What is the best? To present your bodies a living sacrifice. Holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Alam niyo po ang gawain ng Diyos pinaka-the best. May mga teacher po kami doon sa Baptist Heritage Bible College. Sila po ay mga teacher, professor ng UP, Los Baños. And yet, mas nakita nila yung bagay na mahalaga, hindi magturo sa university, kundi magturo ng salita ng Panginoon. May mga kaklase po ako, sila Sir Dylan, sila Pastor Espeña, na sila po ay mga graduate ng UP. And yet, pagka-graduate nila, nag-aral pa rin sila sa Baptist Heritage Bible College. Why? Because the greatest education is Bible education. Mas mataas pa rin ang gawain ng Diyos. Dahil ito po mga kapatid ay mananatili, magpakailanman doon sa langit. Kaya nga mga kapatid, kung binigyan tayo ng Diyos ng opportunity para po mag-aral sa Bible College, huwag natin sayangin yung pagkakataon. Hindi lang ito para sa mga magpapastor at pastor's wife. Ito po ay pwede sa lahat ng mga nais gamitin ng Diyos sa ministry. Para tayo matuto, ma-equip. Kasi kailangan natin ng training para magawa natin ng husay ang gawain ng ating Panginoon. We need to strive up to the grave. And whosoever will save his life shall lose it. Whosoever will save his life shall lose it, mga kapatid. Ang tanong, kung si Esther, handa siya, if I perish, I perish. Ikaw ba, handa ka bang mabuhay para sa Panginoon? And if you're ready to live for Christ,
Are you ready to die for Christ? Amen. Hindi naman tayo dito dadalhin para mamatay, pero mga kapatid, dinala tayo ng Panginoon dito para maging tapat sa Diyos. Hanggang kailan? Tapat hanggang sa kamatayan. Maraming salamat sa mga gumawa po dito. No? Mga tatay, yung mga iba, mga lolo na. Pero nandun na lang yung puso nila handang maglingkod sa Panginoon. Amen. Yan ang nais ng Diyos, yung commitment natin na kahit na tayo tumanda, kahit na kayo makapagtapos, kahit na kayo makapagtrabaho, kahit na kayo makapag-asawa, magkaroon ng pamilya, sana nandito ka pa rin sa gawain ng Diyos. Sana ginagamit ka pa rin ng Panginoon. Hindi sa panahon na kayo nakapag-college na, nawala na sa church. Yan ang minsan sakit ng maraming Kristiyano. Pagdating ng college, nawawala na sa simbahan. Pagdating ng college, nawawala na sa ministry. Lalo na kapag nakapagtrabaho na, nakakalimot na sa Panginoon. Naiiba na po yung priority. Kaya nga maging tapat tayo sa Diyos hanggang sa kamatayan. And then number na tayo. Number 6, we need to speak and glorify God. For such a time as this, we need to speak and glorify God. Alam nyo, hindi na nanahimik si Esther. Sinabi na niya yung dapat niyang sabihin sapagkat nilabas na ni King Ahasuerus yung kanyang scepter. At nung hinawakan niya, pwede bang ma-invite ka at si Haman sa isang banquet, sa isang kainan. Yun lang ang hiling ni Esther. Gusto niyang ipahayag yung mensahe, yung nais niya para sa kanyang mga kababayan. Sabi niya sa chapter number 7, verses 3 and 4. Then Esther the queen answered and said, If I have found favor in thy sight, O king, and if it please the king, let my life be given me at my petition, and my people at my request. For we are sold, I and my people, to be destroyed, to be slain, and to perish. But if we had been sold for bondmen and bondwomen, I had held my tongue, although the enemy could not countervail the king's damage. Nagsalita na po si Esther, bagamat siya ay isang babae. Hindi po siya nanahimik at nagbigay siya ng kaluwalhatian sa Diyos. My people, my life, and we are sold to be destroyed. Kaya nga sa gabing yon, hindi makatulog ang hari. At nung binasa niya yung mga records, nakita niya na si Mordecai pala, yung dahilan kung bakit po pinatay yung mga kanang kamay ng hari na nagtatangkang patayin siya. Hindi na po siya na-recognize. Kaya nga po, nandoon si Haman, Haman, ano ang dapat gawin sa isang tao na gumawa ng magandang bagay? Sabi niya, dapat parangalan. Akala ni Haman, siya na naman kasi ini-invite siya sa banquet. Kaya sabi niya, ganito maganda hari, yung suot ng hari, yung sakayan ng hari, yung kabayo, maganda ipasuot sa kanya yung robe, yung kanyang crown, and then ilid doon sa buong town ng kanilang empire, ng kanilang kaharian. At alam niyo, sabi ng hari, sige Haman, gawin mo yan para kay Mordecai. Yung taong kinaiinisan niya, yung taong galit na galit siya, mga kapatid, yun yung pinasuot niya yung robe, yung crown, and then yung sakayan ng hari, at ginabayan siya doon, at siya'y bigyan ng parangal. Nilid niya yung mga tao, bigyan ng parangal. At pagkatapos nun, galit na galit itong si Haman, inis na inis, pag-uwi ng bahay, ano pa yan? Ganito yung nangyari. Akala ko yung paparangalan, tapos ganito nangyari. At alam niyo, pag nagsasalita pa lang siya doon sa kanyang misis, biglang pinatawag na siya. Magmadali ka! Pinapatawag ka na doon sa kaharian, sa isang banquet. At alam niyo, pagpunta niya doon, nandoon si King, nandoon si Esther, nandoon din si Haman. At alam niyo, sinabi na niya, dahil meron dito na gustong ipapatay ang aming kababayan, ang aming lahi. Walang iba kundi si Haman. Kaya alam niyo, galit na galit ang hari dito kay Haman. Alam niyo, sa sobrang takot itong si Haman, pambira, nagdrama-drama siya doon sa higaan ni Esther. Dumaan doon yung hari. Nakita niya na si Haman nakahiga doon sa higaan ni Esther. Kaya sa sobrang galit niya, siya'y pinakuha, pinadampot, at nalaman nila meron siyang ginawang bitayan para dito kay Mordecai at para papatay lahat ng mga Hudyo. Alam niyo yung bitayan na yun na ginawa niya sa kanyang bahay? Doon binitay si Haman. At alam niyo po, nabaliktad na yung takot, natanggal yung pangamba, at alam niyo, dahil sa kanyang tapang sa pananalita, sa kanyang pagbabahagi
mga kapatid, doon na spare ang mga Hudyo. At ang lahat, mga kapatid, sa kaharian ng Persya, na spare po ang mga Hudyo. Bakit? Sapagkat nagsalita si Esther. Kaya alam nyo mga kapatid, we need to speak and glorify God. Speak the truth in love. We need to speak the word of God. Let the redeemed of the Lord say so. Nais ng Diyos na kapag tayo binigyan ng Diyos ng mensahe, huwag tayong mahihiya. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greeks. Dapat din natin ikakahiya ang mensahe ng Panginoon. Bakit ka mananahimik sa school? Bakit ka mananahimik sa iyong tahanan? Bakit ka mananahimik sa iyong mga kaibigan? Meron kang mensahe na pwedeng ibahagi sa kanila na sila'y mahal ng Diyos, na ayaw ng Diyos na sila'y mapunta sa impyerno. Ang nais ng Diyos sila'y maligtas. We need to speak. I sing for I cannot be silent. I speak for I cannot be silent. Sa panahon na kailangan mo magsalita, you need to speak. Amen. Amen. Sa inyong school, pwede kang gamitin ng Diyos, no? Para makapag-preach ng gospel. Kapag wala kayong pasok o kaya wala kayong activity, wala kayong gagawin, pwede kang tumayo at ipangalan mo ang pangalan ng Panginoon. At sabihin mo sa kanila na sila'y mahal ng Diyos at ayaw ng Diyos na sila'y mapunta sa impyerno. We need to speak and glorify God. Kapag tayo nangangaral ng salita ng Diyos, nabibigyan natin kalwalatian ng Diyos sapagkat He must increase and I must decrease. Behold the Lamb of God, which taketh away the sins of the earth. Preaching the gospel that only Jesus saves. Amen? Yan yung mensahe natin. Dito po sa Tuguegarao, na ang Panginoon ang nagliligtas ng kaluluwa. We need to speak and glorify God. And then lastly, number 7. We need to smile. We need to smile because of God's goodness. We need to smile because of God's goodness. Nung binitay na si Haman, si Mordecai naman ay binigyan ng parangal. Nabaliktad na po ang batas na instead ipapatay ang mga Hudyo, they were spared. At alam niyo po, nagkaroon na sila instead ng mourning, ng feasting, na sa ika-12 month, taon-taon, meron silang tinatawag na Feast of Purim. Sapagkat yung lote ng pure or pur, yun yung lugar na i-execute ang mga Hudyo. Pero ang nangyari baliktad, instead na i-execute ang mga Hudyo, in-execute ang lahi po ni Haman. Yung kanyang 10 anak, lahat ng mga against sa mga Hudyo, lahat sila, they were hanged, they were executed. Sa lahat ng kaharian, thousands of people were executed. At instead of mourning, the Jews had light and honor and gladness. Sorrow turns to joy. Mga kapatid, do you have reasons to rejoice? Amen. Do you have a reason to rejoice? Meron ka bang dahilan para maging magalak? Sabi ni Apostle Paul, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Magalak ang nasa Panginoon, mga kapatid. At alam niyo po, mga kapatid, ang sabi po ng Bible, there is joy in the presence of God over one sinner that repented. Gusto mo ba talaga maging magalak ang buhay? Ang kinagagalak ng Diyos ay kaligtasan ng mga kaluluwa. Bawat kaluluwang naliligtas, nagagalak ang langit. Nagagalak ang Panginoon, mga kapatid. Sabi ng Bible, they that sow in tears shall reap in joy. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Sino ang mga magalak na Kristiyano? Yang mga nag-aakay ng kaluluwa. Yang nagdadala ng mabuting balita, masayang balita sa mga tao. Amen. Di ba hindi tayo pupunta sa area, sasabihin natin, nalulungkot ako kasi baka maligtas ka ngayon. Nalulungkot ako, baka mapunta ka ng langit. Ano? Ang ating balita, mabuting balita, masayang balita. Amen? Dahil ang isang taong papunta ng impyerno, ngayon papunta na ng langit dahil kay Kristo. Yan ay mabuting balita. Ang dami ng bad news ngayon. Sawa ng tao sa bad news. Ang kailangan nilang good news ng Diyos ay namatay para sa kanila upang sila iligtas ng Diyos doon sa impyerno. That's good news. Kaya nga ito yung masayang balita, mga kapatid. Masaya ang nagdadala ng kaluluwa. Sinong excited sa church? Yaong mga nag-aakay ng kaluluwa. Kaya nga nakakatuwa nung inyong anniversary, sinong nagdala ng bisita? Amen. Purihin ang Diyos. Tingnan nyo, kaya kayo nandito kasi exciting ang buhay ninyo kasi nagdadala kayo ng kaluluwa. Amen?
Ma-action ang buhay pag may ginagawa para sa Panginoon. Pero boring ang buhay pag walang ginagawa sa Panginoon. Iba ang isang Kristiyanong nag-aakay ng kaluluwa. Iba ang isang Kristiyanong nagdadala ng bisita, nanunundo, hindi na sinusundo, kundi nanunundo na ng bisita. Kaya nga mga kapatid, we need to smile because of God's goodness. Ang napakabuti ang ating Diyos. Ang tanong, do we rejoice in our salvation? Oh, we rejoice in our salvation. When God turns the counsel of Ahithophel to foolishness, do you smile? Do you sing? Do you give Him the glory? Kaya nga, maraming salamat. Meron tayong awit. This is the day which the Lord had made. We will rejoice and be glad in Him. Araw-araw mga kapatid, we have reason to rejoice. Dahil kasama natin ang Panginoon. Dahil nandyan ang Panginoon mga kapatid. Kaya nga, simbahan mga kapatid, mga young people, ito yung pagkakataon natin for such a time as this. Pagkakataon mga kapatid, na tayo ay gamitin ng Diyos sa kaharian niya. Pagkakataon na ma-recognize natin siya bilang ating King. We are His servants and we ought to serve Him. Tayo maglingkod sa Panginoon. Lalo-lalo na ikaw ay bata pa, ikaw ay magamit ng Panginoon sa kanyang kapurihan. For such a time as this mga kapatid, number 1, we need to show a good example. Number 2, shine and get God's favor. Number 3, upon our God. Number 4, and then number 5, number 6, and number 7, last, who knoweth whether thou art come into this kingdom for such a time as this. Sabi nila, ngayong panahon, mahirap. Ngayong panahon, ang mga kabataan, ang hirap dalhin sa church. Mga kabataan, busy-busy, ang hirap iwin. Pero who knoweth whether thou art coming to this kingdom for such a time as this. Kaya ka nilagay ng Panginoon. Kaya ka niligtas ng Panginoon sa panahon na ito kasi gagamitin ka ng Panginoon. From this generation, perverse and crooked generation, hindi nagkamali ang Diyos. Lahat ng bagay na nangyari nakaplano na katulad ni Esther. Lahat planado ng Diyos para makita ang kapangyarihan ng Diyos. Makita ang deliverance ng Diyos sa bayang Israel. Kaya nga mga kapatid, hindi nagkamali ang Diyos kung bakit ka nilagay sa Christian Bible Baptist Church. Dahil nais ng Diyos, gamitin ka ng Panginoon sa kanyang kapurihan. We need to stand up mga kapatid. Tayo tumayong lahat. At tayo po'y manalangin mga kapatid. Let's pray. Dakilang Diyos, thank you, O God, for your word. Thank you, O God, for the life of Queen Esther, for the life of Mordecai, O God, na sila po'y nanindigan para po sa inyo. Para po Panginoon, magamit po sa inyong kaharian upang magkaroon ng deliverance sa maraming mga tao, upang makita po ang iyong kapangyarihan at kagalakan ng bawat mga mananampalataya. Mabuhay po nawa kami, O Diyos, nang may takot sa inyo, may katapatan po sa inyo pong gawain, at may kagalakan, Panginoon, sa aming pananampalataya. O Diyos, kayo na pong bahalang gumawa sa puso ng bawat kabataan ngayon, sa puso ng inyong mga anak. At dalangin ko po, Diyos, na patuloy kayong manguna po sa inyong mga anak na magkaroon ng excellence, Panginoon, excellent spirit, at mag-excel po para sa inyo sa inyong gawain, Panginoon. Mag-grow, mag-improve sa ministry, Panginoon. Patawad po, Diyos, sa lahat ng aming pagkulang pagkakasala. Mahal po namin kayo sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang pastor na great message para sa ating pong morning pain challenge. 7 puntos yun, perfect number, amen, ng ating Panginoong Diyos. Oo. Kaya, for such a time as this, hindi ito yung panahon na para mag-backslide, amen? Hindi ito yung panahon na para ikaw ay manlamig. Okay? O, nandito ka ngayon at ikaw ay meron ng decision. Baka bukas wala ka na ulit. Baka sa Sunday wala ka. Sa soul winning, Saturday dapat kasama ka na. Amen? Redeeming the time for the days are evil. Sabi ng Bible, ibig sabihin tayo po'y nasa panahon na kung saan tayo po'y nasa mga huling araw na. Amen? Gamitin natin yung araw natin para sa Diyos. Habang bata ka, habang malakas ka pa, nag-i-excel ka sa school, nag-i-excel ka sa sports, nag-i-excel ka kung saan-saan. How about for Christ? How about for Christ? Ito yung panahon, kapatid. Amen? Ito yung panahon. Okay? Na ikaw ay mag-excel naman para sa Panginoon. Amen? Oh, amen?
na ito si Esther, paano ginamit ng Diyos sa isang babae, pero wala siyang takot. Amen? Hindi siya natatakot. Okay? Ay, ikaw ay pwede rin gamitin ng Diyos. Ikaw ay babae, hindi ka pwedeng magpastor, siyempre. Amen? But you can preach in your school. Amen? You can share the gospel to your teacher, to your classmates. Amen? Ano ito? At tayo po ay maging kagamit-gamit sa Diyos. Habang awitin kanyaya ngayong umaga ay tinutugtog with an up to the altar. Di wala kung paano nangusap ang Diyos sa iyo sa mga punto, sa mga salita ng Diyos na binasa. Kung paano ang mga lingkod ng Panginoon mula sa Biblia ay ginamit sila ng Diyos. Ikaw din ay magagamit ng Diyos ngayong umaga, kabataan. Just come to God. And you're going to make a firm decision this morning. You're going to be fervor with that decision. And you must be faithful unto that. You must be faithful unto that. Ang pag-strike natin ay hindi kong maaluan. Okay? Ang mga pagsimpa nga kasi may aircon. No. Eh, paano pag nawala ng aircon? Paano na pag maulan? Paano na pag meron pong mga hindrances? Are you going to strive? You learn to strive, kapatid. Ibig sabihin, ikay ay magsinikap. Ikaw ay, pag sumikapan mo na magawa ang kalooban ng Diyos until the Lord returns. Kabataan, actually, God doesn't need us. But in reality, we need God. We need God and His Word. Once again, oh Lord, we thank you for the message that you have given to us. Thank you for the servant that you used, Lord, for the Word of God being preached, which is powerful. You work, Holy Spirit of God, in the heart of your people, especially with these young people, to our juniors, oh God, that they can be used mightily in your ministry. They can excel, oh God, for you. As long na sila po, Panginoon Ama, ay magpapasakop sa inyo pong kalooban. Salamat po, Panginoon, for the main challenge this morning. And we will still have one final challenge tonight for the last night ng aming pong camp. Kaya po, bigay po, Panginoon, ng patuloy na conviction sa bawat isa. Tamang decision po, Panginoon. Salamat po sa inyong biyaya. Dadangin po namin ito na may pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. And all the people say, Amen. Amen. And go back to your sins. Praise the Lord. Muli po, Pastor Carl, maraming salamat po. What a great blessing. Amen. Wow. Amen. Praise the Lord. And we'll heading up for the last challenge tonight. Amen. Pero bago yan, meron tayong demonstration of talents mamaya. Amen. Hanggang natin 1:30 para yung preparation natin mamayang hapon ay mas mahaba. Okay? Kaya, usapin ko mamaya yung leaders para dire-diretso po yung ating pong program mamaya. Wala pong anong tawag yan? Wala pong space. Walang dead time, dire-diretso. Okay? Yung ating pong magiging talent, demonstrations of talent mamaya. Amen? Are you blessed? Amen? Amen. Sige po, tayo po magsitayo at tayo po ay manalangin and let's prepare for our zeal. Let's sing the song. Thank you, Lord. What to say? Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and nakita namin, O Diyos, we are so thankful, God, for what you have done to us this morning. Thank you, Lord, once again for speaking to us one by one, Lord. Truly, we need you, O God. We need your word. We bless you po, Panginoon, pong lunch break. And bless you po, Panginoon, for the demonstration of talent this afternoon. And most especially, the final challenge tonight, O God. Salamat po sa biyaya. In Jesus' name we pray. Amen. Magdala na lang po na isang table dito. Dito na lang po tayo start na kain sa ito. Tapos kayo po ito po sa isa na.
Amen po.